Lord, salamat po sa araw na ito. Thank you for all the blessings. May guidance be with us. Amen. Nag-iisa lang akong anak na mga magulang ko. Kaya't gano'n na lamang kung paghihigpitan nila ako pagdating sa mga manliligaw ko noon. Mahal na mahal ako ng mga magulang ko at ayaw nilang mapunta lamang ako sa basagolero, pasaway at nang mamaltratong lalaki. Mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng masusugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Carmela, nakatira sa Samar. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa at ibabahagi ko na dito sa channel mo ang aking karanasan tungkol sa buhay pag-ibig na may halong kababalaghan. Tandang-tanda ko pa, magbe-20 na ako nang mangyari ito. At gaya ng nasabi ko, mahigpit ang mga magulang ko pagdating sa akin. Pero naiintindihan ko naman ang pagiging pihika nila pagdating sa mga manliligaw kong lalaki. Ganoon din naman ako, Sir Casper. Hindi ako basta-bastang humaharap sa mga kalalakihang umaakyat ng ligaw. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may angking kagandahan akong taglay. Naanakan kasi si Lola Mimang ng kanoon, pero hindi pinanagutan noong mga kapanahonang sinakop pa ng mga banyaga ang bansa natin. At ang anak nga ni Lola Mimang ay ang aking ina. Kaya naman kahit papano ay naambunan ako ng angking kagandahan at kaputian. Yung bang tipong kahit anong bilad sa araw ay hindi talaga iitim. Ika nga nila, pwede raw akong maging model o kaya'y artista kung gugustuhin ko. Pero ako, ayoko. Wala naman akong hilig sa ganon. So ayaw na nga. Dahil sa pagiging pihikan ko ay hindi ko lubos akalaing maranasan ko ang isang pangyayari ni sa hinuha ko ay hindi sumagi sa isipan ko. Isang hapon noon, pag-uwi ko galing sa trabaho sa bayan, ay nadatnan ko sa labas ng bahay ang mga magulang ko. Nagtatakang kumunot ang noo ko nang makitang umiiyak si Nanay Isabel. Nag-aalalang nagmadali akong lumapit sa kanila at tinanong si Tatay Fred kung bakit umiiyak si Nanay at bakit nasa labas ng bahay ang mga gamit namin. Anak, Carmela, pinapaalis na tayo ng may-ari ng lupa. Nabili na raw kasi ang lupang pinagtitirikan natin ng bahay. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Tatay Fred. Ano po? Teka lang naman. Bakit biglaan naman kung magpaalis sila? Wala man lang silang pasabi. O kaya ay bigyan tayo ng ilang araw para makapaghanda. Ani ko pa. Malungkot na sinabi sa akin ni Tatay Fred na may sakit ang may-ari ng lupa at kinakailangang operahan. Kaya ura-urada ang pagpapasyang ibenta ang lupang pinagtitirikan namin ng bahay. Gustuhin naman daw niyang umangal sana. Ang kaso noong malaman niyang gano'n na nga ang nangyayari sa nagmamay-ari ng lupa at kinakailangan na talagang umalis kami. Wala na siyang nagawa pa kundi panoorin na lamang na isa-isang inilabas ng bahay ang mga gamit namin. Saan na po tayo niyan pupunta, Tay? Nanlulumong tanong ko. Meron akong kamag-anak na alam kong hindi niya ako matatanggihan. Mabait yon, kaya wala kayong dapat na ikabahala. Sagot ni Tatay Fred bago napabuntong hininga ng malalim at tumingin sa kawalan. Dagdag pang wika ng aking ama. May kalayuan nga lang raw ang tirahan ng kaanak niyang iyon. Isa pa, paniguradong maninibago raw ako dahil medyo liblib na baryo ang bahay na tinitirhan ng pupuntahan namin. Sumingit sa usapan si Nanay Isabel. Nagwika siyang ano raw ang gagawin namin. Gayong maski pamasahe ay wala silang naitabi ni Tatay Fred
Kung alam niya lang raw na sana ganito ang mangyari, di sana'y nag-ipon na siya noon. Para naman sa oras na dumating ang ganitong pangyayari, ay naging handa sila. Wala na tayong magagawa, Sabel. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga sa ngayon ay kompleto ang pamilya natin at walang nagkakasakit. Kapag ganon, kahit na anong pagsubok pa ang darating sa atin, ay kakayanin. Basta't kasama ko lang kayo. Yung pera, madali lang yon. Mangrelyebo na muna ako para may pamasahe tayo papunta sa lugar ng pinsan ko. Anang pa ni Tatay Fred. Tay, may kaunting naitabi pa naman ako dito. Tsaka sumahod na rin ako kanina. Palagay ko, kakasya na to sa atin para makaalis na tayo dito. Pinagtitinginan na kasi tayo ng mga tao eh. Wika ko at inaabot kay nanay ang perang kinuha ko sa wallet. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ko. Nangangako pa ang aking ama sa oras na makarating kami sa bahay ng pinsan niya ay maghahanap kaagad siya ng mapapasukang trabaho. Babawi siya sa aming dalawa ni nanay at magdodoble kayod siya para makaipon ng pera at makabili ng kahit maliit lang na lupang pagtatayuan ng bahay. Sa ngayon ay maghahanap na muna tayo na pwedeng masilungan pansamantala. Bukas na tayo bibiyahe papunta sa lugar ng pinsan ko. Wika ng aking ama. Isa sa mga mabubuting kapitbahay namin ang nag-alok na doon na muna kami tumuloy para maiayos ang mga gamit bago umalis. Sa kinagabihan ngang iyon ay tulong-tulong kaming nag-ayos na mga gamit. Yung mga hindi na namin mabitbit ay pinasaulian na lamang ni nanay sa mga kapitbahay namin para kahit papano ay may maidagdag kaming pera. Mag-ingat kayo roon at kapag medyo nakaluwag-luwag na, dalawin nyo naman kami dito. Malungkot na saad ng kapitbahay naming si Aling Meling. Noong kinaumagahang nag-aabang na kami ng sasakyan. Nang dumaan na nga ang bus na sasakyan, ay nagpaalam na kami kay Aling Meling bago sumakay. Mahabang oras din ang biyaheng iginugol namin sa biyahe bago nakarating sa baryo ng pinsan ni tatay. Pagkababa namin sa bungad ng baryo ay naglakad pa kami ng ilang minuto. Papasok iyon. Ayon kasi kay tatay, nasa dulong baryo raw nakatira ang pinsan niyang si Pemia. Habang naglalakad nga kami, ay aaminin kong medyo nanibago ako. Sanay kasi ako sa ingay at sa dami ng taong nakakasalamuha ko araw-araw. Pero ng mga sandaling nasa baryo na kami ni Tia Pemia, ay iilan lamang ang mga taong nakakasalubong namin. Yung mga sasakyang dumadaan, parang bilang nga lang sa daliri ko. Dagdagan pang nakakailang ang mga titig na ipinupukol ng mga taong nadadaanan namin. Ganito ba talaga ang mga tao dito, Tay? Grabe naman kung makatingin sila. Para kang malulusaw. Naiilang na tanong ko sa aking ama. Pagpasensyahan mo na sila, anak. Sadyang hindi lang siguro talaga sila sanay na may bagong salta rito. Isa pa, napakaganda mo kaya. Kayo ng nanay Sabel mo. Kaya gano'n na lamang sila kung makatitig. Palagay ko ay humahanga lang sila sa inyo ng nanay mo. Sagot naman ng aking ama. Sus naman talaga nambola na naman si tatay. Ani ko ba? Abay, totoo naman ang sinasabi ko. Hindi pambubula iyon, anak. Sagot pa ng aking ama. Natigil lamang ang pag-uusap namin nung dumating na kami sa bahay ni Tia Pemia. Nagulat pa nga ito nang makita ang aking ama at halos maluha-luha sa kagalakang nagmamadaling nilapitan kami. Fred, ikaw na ba yan, insan? Hindi makapaniwalang tanong ni Tia Pemia. Nakangiting tumango si tatay at ipinakilala niya kami ni nanay kay Tia Pemia. Magiliw niya kaming pinapasok sa loob ng bahay. Nahuli ako sa pagpasok
dahil saglit akong huminto at inilibot ang paningin sa paligid. Sa hindi mawaring dahilan kasi, ay parang may mga mata ang nakatingin sa akin. Hanggang sa maya-maya pa, ay natuon ang pansin ko sa malaking punong halos napapalibutan na ng mga baging na nakaladlad. Ewan ko ba, Sir Casper, pero parang may kung ano ang umahatak sa aking lapitan ng puno na nasa gilid ng bahay na nasa labas lamang ng bakura na yon. Bahagyang kumunot ang noo ko nang may makitang tao sa paanan ng puno. Nakaupo lamang iyon at nakatanaw sa kawalan. Malungkot ang presensya ng lalaki na waribay. May dinadala siyang problema. Hanggang sa nagulat ako at hindi alam ang gagawin nang biglang bumaling ng tingin sa akin ang lalaki. Napakagwapo niya at sa tanang buhay ko ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong talagang humanga ako sa isang lalaki. Naitanong ko pa nga sa sarili kong binata pa kaya ang lalaking iyon. Sana naman, oo. Hindi ko napigilang sambit sa sarili. Iha, ano bang ginagawa mo riyan? Tara na sa loob at may inahanda akong pagkain. Napaiktad ako nang biglang hawakan ni Tia Pemia ang kamay ko at agaran ng iginaya papasok sa loob ng bahay. Bago pa ako tuluyang makapasok ay sinipat ko pa ang lalaki sa kinaupuan nito sa ilalim ng puno. Pero wala na siya doon. Hindi ko na siya nakita pa. Tuloy ay parang nanghihinayang ako dahil sa hindi ko alam kung makikita ko pa ba uli ang lalaking iyon. Habang kumakain kami, ay may binatang pumasok at kaagad na nagmano kay Tia Pemia. Desente ang pananamit nito at halatang edukado. Saglit pang nagkatitigan kaming dalawa ng binata matapos niyang magmano sa tiyahin kong tinawag niyang mamang. Nakaramdam naman ako ng hiya at bagkailang kung kaya't mabilis na akong nag-iwas ng tingin dito. Ipinakilala ni Tia Pemia ang binata sa mga magulang ko at napag-alaman ko na anak-anakan ito ng tiyahin ko at Jimboy ang pangalan. Patay na ang mga magulang ni Jimboy, kaya't si Tia Pemia na ang kumupkop nito at nagpalaki. Nung ipinakilala sa akin ni Tia Pemia si Jimboy, ay Kemay lamang ang naging tugon ko. Tapos ay nagpaalam ng papasok na sa silid niya para makapagpalit ng damit. Ang sungit naman. Inis kong sambit sa isipan habang sinusundan ng tingin ang binata. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin, insan. Tsaka pasensya ka na rin kung biglaan ang pagdating namin. Hindi ko kasi akalaing ganito ang sasapitin ng pamilya ko. Uwi ka ng aking ama. Sos, ano ka ba naman, Fred? Ayos lang yan. Pasasaan ba't magiging maayos rin ang pamumuhay ninyo? Isa pa, kaming dalawa lang ng anak ko ang nakatira dito. Kaya't walang problema sa akin kahit na kailan nyo gustong manirahan dito. Sagot ng tiyahin ko. Oo nga pala mga kaswang, matandang dalaga si Tia Pemia. Ayon kay tatay, dahil sa pagiging pihika ng tiyahin ko sa mga kalalakihan, ay napag-iiwanan na ng panahon. Ang sabi naman ni Tia Pemia ay ayos lang sa kanya. Dahil masaya naman siya sa buhay. May anak siyang itinuturing at napakabait umano ng anak niya. Panatag na siya kahit na tumatandang dalaga. Dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng anak niyang si Jimboy. Katunayan nga niyan ay mas masaya ako ngayon dahil madadagdagan na kami dito sa bahay. Yung anak ko kasi medyo may pagkaseryoso sa buhay. Trabaho-bahay lang ang inaatupag. Tura ni Tia Pemia. Matapos naming magmerienda ay hinatid na kami sa kanya-kanyang silid. Nga pala, Sir Casper, mala sinaunang bunggalo ang bahay ni Tia Pemia at nasa 2 palapag ito. Yari sa tabla ang dingding at sahig at marami siyang mga
kinokolektang antigong kagamitan. Kung pagmamasdan mo nga ang bahay niya, ay aakalain mong bumalik ka sa sinaunang panahon. Maging ang mga disenyo kasi ng lamesa at cabinet ay para talagang pinasadya. Ayon pa kay tatay, namana raw ni Tia Pemia sa kanyang mga magulang ang bahay at ang mga antigong kagamitan. Noon pa man ay may kaya na sa buhay ang pamilya ni Tia Pemia at nag-iisang anak lang siya. Kaya't lahat ng mga naiwang ari-arian ay walang ibang nagmamana kundi siya lang. Tinanong ko si tatay kung paano silang naging malapit ni Tia Pemia. Aniya, minamaltrato siya noon ng kanyang ama, kung kaya't lumaya siya at sa bahay ng mga magulang ni Tia Pemia siya noon, doon nanirahan. Bata pa noon ang tiyahin ko at si tatay umano ang umaalalay at nagbabantay kay Tia Pemia. Hanggang sa noong mag-edad na ng 17 ang tiyahin ko. Mabait at hindi maldita ang tiyahin ko. At mabilis lang raw pakisamahan. Para na ngang magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Noong lumuwas ng Maynila si tatay para magtrabaho, doon pa lamang sila nagkahiwalay ni Tia Pemia. At ang pagdating naming iyon, yun ang unang pagkikita muli nila ni Tia Pemia at ni tatay. Simula nang umalis si tatay. Naging maayos at matiwasay naman ang paninirahan namin sa bahay ni Tia Pemia, Sir Casper. Totoo nga ang sinasabi ni tatay na mabait at maalaga ang tiyahin ko, gaya ng ina nito noong nabubuhay pa. Pero ang anak niyang si Jimboy ay tila hindi pa rin ito komportable na may ibang tao sa bahay nila. Magsasalita lang kasi siya kapag may kinakausap o kaya ay maitatanong ang tiyahin ko. Maliban doon ay wala na. Kahit na magkasalubong kami o kaya ay may itatanong ako sa kanya, tila ba'y hangin lamang ako sa kanyang paningin. Tuloy ay naiilang akong kumilaw sa loob ng bahay kapag nandiyadyaan na ang binata. Isang beses, maaga akong nagising kung kaya't hindi ko na hinantay pa si Nanay Isabel. Ako na ang nagluto at pagkatapos ay lumabas na muna ako ng bahay para magtingin-tingin sa bakuran. Pasado 6:00 na ng umagang iyon at may iilan ng tao ang napapadaan sa labas ng bakuran. Habang nakatayo at abala sa pagtitingin-tingin sa paligid, napansin ko na naman ang malaking punong nakatapat sa silid na pansamantalang inuukup ako. Hindi ko alam kung bakit tila ba naaakit akong lapitan ng punong iyon at para bang may kung sino ang nag-uudyok din sa akin. Sa kakatingin ko nga ay hindi ko na namalayan pang dahan-dahan na pala akong naglalakad papalapit sa malaking punong iyon. Nagulat na lamang ako nang biglang may tumapik sa balikat ko at sa baritonong boses ay tinanong ako kung ano ang ginagawa ko at saan ako pupunta. Noong lingunin ko ang nagsalita, ay bumungad sa akin ang nakasimangot na si Jimboy. Saan ka pupunta? Seryosong tanong niya. Hindi kaagad ako nakapagsalita at naguguluhang nagpalipat-lipat ng tingin sa punong ilang hakbang na lang ang layo ko at sa binatang nasa tabi ko. Nasisiraan ka na ata ng ulo. Umiiling-iling na wika ni Jimboy at walang pasubaling hinawakan ang kamay ko at iginaya na pabalik sa bahay. Nang nasa loob na kami ng bakuran ay mahigpit akong binalaan ni Jimboy na wag na raw akong bumalik pa o subukan man lang na lumapit sa punong iyon kung ayaw kong pumangit. Magtatanong na sana ako kung bakit. Pero agara namang sumingit si Tia Pemia at nagtanong kung tama ba ang narinig niya. Oo ma, kanina nakita ko si Carmela na nakatayo malapit sa harapan ng puno ng duhat at nakatulala. Kung di ko pa siya tinapay, hindi pa babalik sa tamang wisyo. Halata sa boses ang inis na sagot ni Jimboy. Dagdag pa nitong saad, habang naglalakad nga raw siya
papalapit sa akin, ay panina ang tanong niya kung ano ang ginagawa ko. Pero ni isang sagot ay wala siyang narinig mula sa akin. Sa halip ay nakatulala lamang umano ako at nakatitig lang sa puno na parang baliw. Gustong-gusto kong batukan ang ampon ni Tia Pemia na mga sandaling iyon, Sir Casper. Pero pinipigilan ko lang ang sarili. Gawa ng nahihiya ako kay Tia Pemia. Akalain mo ba namang tawagin akong baliw? Napaantanda naman ang tiyahin ko matapos marinig ang sinabi ng anak. Hinawakan niya pa ang kamay ko at tinanong kung ano ang nararamdaman ko o kung may masakit ba sa akin. Sabihin ko raw sa kanya para malaman niya kaagad ang gagawin. Sandali lang po, Tia Pemia. Ayos na ayos lang po ako at wala akong nararamdamang masama. Ngingiti-ngiti at naiilang na sagot ko. Diyos ko, ano bang pumasok sa isipan mo, Iha? Bakit ka lumapit sa punong iyon? Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa'yo. Nag-aalalang saad niya. Naguguluhang tinanong ko si Tia Pemia kung anong masamang mangyayari sa akin kapag lumapit ako sa puno ng duhat. Bakit gano'n na lamang kung mag-alala siya? Kako, may ahas ba na nakatera sa punong iyon? Kaya gano'n na lamang ang takot niya. Basta, Iha, sundin mo na lang ang sinabi ko at huwag nang maraming tanong pa. Sagot niya. Naguguluhan man ay sinang-ayunan ko na lamang ang sinabi ng tiyahin ko. Ayokong suwayin siya at baka mamaya niyan ay magalit pa siya at palalayasin kami nang wala sa oras. Sige po, Tiyang, susundin ko po ang bilin ninyo. Hindi na po uli ako lalapit sa punong iyon. Wika ko at humingi ng pasyensya sa tiyahin ko at medyo kinakabahan. Nang araw na iyon nga, ay hindi naman na muling nabanggit pa ni Tia Pemia ang tungkol sa puno ng duhat. Kung kaya't ang akala ko ay wala na iyon. Ngunit isang gabi, Sir Casper, kasalukuyan akong nagsusuklay sa harapan ng salamin nang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. At pakiwaray ko ay parang may mga matang nagmamasid sa akin mula sa labas ng bintana. Nang lingunin ko naman ang bintana at saglit iyong tinignan, ay wala naman akong nakitang tao. Pero kahit na wala akong nakitang tao, ay nakaramdam ako ng kilabot sa katawan at nagtaasa ng mga balahibo ko. Ganun pa man ay pilit ko na lamang iyong ipinagsawalang bahala at nagmadali ng tapusin ang ginagawa kong pagsusuklay. Ano ba naman to? Makatulog na nga. Kung ano-ano na lamang ang iniisip ko at tinatakot ko lang ang sarili. Sambit ko sa sarili ko at pilit na iwinaksi ang kabang nararamdaman. Sa paglipas ng mga oras at nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog, ay bigla na lamang akong nagising sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan. Kaya't bumangon ako at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Matapos kong uminom ng tubig, ay bumalik na rin naman ako kaagad sa silid. Subalit bago pa man ako makarating sa silid, ay nakalanghap ako ng mabaho at para iyong amoy panghi ni Satanas. Di biro lang. Pero amoy panghi talaga, Sir Casper. Yun bang parang naburong panghi sa loob ng arenola? Grabe naman yun, naburong panghi. Ganon ang amoy na umaalingasaw sa paligid. Mas lalo pang kumalat ang amoy noong makapasok na ako sa silid. At sa palagay ko, ay parang nanggaling iyon sa labas ng bintana ko. Kinakabahan man ay dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Noong bahagya na iyong nakabukas, ay sumilip ako at inaninagan ng labas. Halos ilang minuto na rin akong nakasilip
at pilit na inaninag ang labas. Pero wala naman ako makitang kahit na ano. Hanggang sa maya-maya pa ay natuon ang pansin ko sa puno ng duhat. Nanindig ang mga balahibong nagmamadali kong isinara ang bintana at patakbong humiga, tsaka nagtalokbong ng kumot. Sa sobrang takot na nararamdaman ko nga, ay hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. Pasado 9:00 na nang magising ako at sobrang bigat-bigat ng pakaramdam ko. Sa pagkawari ko nga nun, ay parang magdamag akong dinaganan ng mabigat na bagay. Yung bang parang nagigising ka na parang sobrang bigat ng sarili mo. Tapos parang may isang bagay na nakadagan at hirap kang umusad. Lulugulugong pumunta ako sa kusina matapos makapag-ayos ng sarili para titingin kung ano ang agahan namin. Ilang hakbang pa lamang ako mula sa silid ko ay nakasalubong ko si Jimboy. Gaya ng nakagawian, nakakunot na naman ang noo nito. Subalit sa pagkakataong iyon, ay nakikita ko sa mga mata niyang tila ba ay nag-aalala siya. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Seryosong tanong niya. Hindi na ako nakasagot pa nang marinig ko ang tawag ng boses ni Nanay Isabel. Nakailang beses nang tinawag niya ang pangalan ko at pinapalapit na sa kusina para maipaghanda na niya ng pagkain. Nang tignan ko si Jimboy, ay tinanguan niya ako, tapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Magandang umaga po, Nay. Pasensya na, Nay, tinanghali ako ng gising. Bati ko sa aking ina at pilit na pinapasigla ang boses ko. Magandang umaga rin, anak. Halika't kumain ka na. Yung tatay mo pumasok na sa trabaho, kaya hindi ka na namin naantay pang magagahan. Wika ng aking ina habang naghahanda ng pagkain. Ayos lang po, Nay. Maraming salamat po sa pag-aasikaso. Ani ko pa at umayos na ng upo. Matapos ilagay ng aking ina ang pinggan sa harapan ko, ay mabilis na hinawakan niya ang kamay ko at nagtanong kung ano ang nangyari sa braso ko. Nabigla naman ako at nang tignan ko ang braso ko, ay hindi ko maiwasang kumunot ang aking noo nang makita ang isang itim na marka na animoy may humawak sa braso ko ng sobrang higpit. Anong nangyari dyan? Ba't ganyan? Muling tanong ni Nanay sa nag-aalalang boses. Hindi ko po alam, Nay. Tsaka, wala naman po ito kagabi. Sagot ko na naguguluhan din. Napapalatak ang aking ina't nagwikang dapat daw nag-iingat raw ako dahil alam ko naman umanong mabilis lang na magkakapasa ang balat ko. Sinang-ayunan ko siya at sinabing huwag mag-alala. Mag-iingat na ako palagi. Ayos ka lang ba ngayon, anak? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong niya at walang pakundangang hinawakan ang noo ko. Diyos mio, ang init mo. Nilalagnat ka. Siya, sige na. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Anya at umalis na sa kusina. Kumain na nga ako at hindi na binigyan ng pansin ang pasa sa braso ko. Matapos kong kumain ay bumalik ako sa kwarto para magpahinga muli. Masama na talaga kasi ang pakaramdam ko at nakakaramdam ako ng pagkahilo. Maya't maya naman akong dinadalaw sa silid ni Nanay para alamin kung bumababa na ba ang lagnat ko. Sa paglipas ng mga araw, Sir Casper, ay mas lumawala pa ang pakaramdam ko. Tuwing gabi ay nadadagdagan na naman ang marka sa braso ko. Tuloy ay parang minamaltrato ako sa loob ng bahay. Dahil sa nangyari,
ay mas pinili kong ilihim na lamang sa pamilya ko ang tungkol sa mga pasang nagsusulputan na sa katawan ko. Ayokong dagdagan pa si nanay ng alalahanin, kung kaya't nagsusuot na lamang ako ng mahahabang manggas at pajama na uso naman noon sa mga kabukiran. Maging sa hita ko kasi mga kaaswang ay may mga pasa na rin. Naaakalain mong malakas na hinampas gamit ang palad. Hanggang sa isang gabi, nasa kasarapan ako ng tulog nang may mapanaginipan ako. Ang senaryo daw, nasa paanan raw ako ng malaking punong nakaharap sa bintana ko at may kausap. Kahit na anong tingin ko sa lalaking kausap ko, ay hindi malinaw sa akin ang itsura niya. Pero ramdam kong minsan ko na siyang nakita. Hindi ko lang alam kung saan at kung kailan ko nakita ang binata. Sa tono ng pananalita nito, ay parang ang lungkot-lungkot niya. Na tila ba sa bawat bigkas ng pananalita niya, ay may pinaghuhugutan iyon. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami, ay may napansin akong usok na dahan-dahang gumapang papalapit sa binata. Kabadong sinabi ko sa binatang iyong kausap ko ang tungkol sa nakita ko. Hanggang sa bigla niyang sinabi, "Umalis ka na, bago ka pa maabutan ng itim na nilalang. Magmadali ka." Mariing utos sa akin ng binata at halos pagtulakan na ako papasok sa bakuran. Dala ng takot at pagkabigla, ay mabilis na akong tumakbo pabalik sa bakuran. Subalit, bago ko pa man maitapak ang paa sa bakuran ng bahay, ay may kamay ang mahigpit na humawak sa akin. Nang tignan ko kung sino ang humawak sa braso ko, ay nanlaki ang mga mata ko at saglit na nagpigil ng hininga. Dahil sa nakakapanghilakbot ang wangis nito at may namumulang mga matang nanlilisik. Walang pag-aatubaling sinunggaban ng nilalang ang liig ko at mariin niya akong sinakal. Halos dumadagungdong ang boses ng lalaking kausap ko kanina. Pasigaw nitong inutusan ang nilalang na bitawan ako at silang dalawa daw ang magtutuos. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa akin ay halos mangisay na ako. Hanggang sa sunod-sunod na pagyugyug sa balikat ko ang nagpagising sa akin. Nabungaran ko si Nanay Isabel. Siya pala ang gumising sa akin dahil ayon sa kanya ay sobrang taas raw ng lagnat ko at nagdideliryo na. Yung bang tipong parang nahihibang na. Matapos kong makainom ng gamot, ay bumalik na ako sa pagtulog. Hindi ko na namalayan kung gaano na ako katagal na natutulog dahil sa nagising ako nang makarinig ng sunod-sunod na pagtawag sa pangalan ko. Nang idilat ko ang mga mata, ay bumungad sa akin ang isang napakagandang lugar. Para iyong paraiso. Napakaraming naggagandahang mga bulaklak at may mga iba't ibang klaseng ibon na sa tanang buhay ko ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong makakita ng ganong klaseng ibon. Teka, nasaan ako? Anong lugar to? Bakit ako nandito? Tanong ko sa sarili habang iginagala ang paningin sa paligid. Hanggang sa maya-maya pa ay napadako ng tingin ko sa isang napakagwapong lalaki. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Nawari ba'y kanina niya pa ako pinagmamasdan? Sino ka? Tsaka nasaan ako? Anong lugar to? Tsaka anong lugar to? Biringan? Nagugulo ang tanong ko. Ako si Sahiro at narito ka sa aking mundo, mahal ko. Magiliw at nakangiting sagot ng lalaki. Sabay hawak sa kamay ko nang makalapit na. Napaiktad ako at mabilis na inalis ang kamay ni Sahiro.
Sinabihan ko rin siyang huwag niya akong tawaging mahal dahil hindi naman kami magkaano-ano at mas lalong hindi kami magkarelasyon. Biglang nalumbay ang mukha ng binata matapos kong sabihin iyon. Sandaling tumikim ako at tinanong uli si Sahiro kung paano ako napunta sa mundong sinasabi niya. Alam mo kasi natulog lang ako. Tapos paggising ko, eto na. Nasa ibang mundo na ako. At hindi ko alam kung anong mundo ba itong sinasabi mo. Ani ko pa. Mas mainam na huwag mo nang alamin pa kung anong klaseng mundo ito. Ang mahalaga ay magkasama na tayo, mahal ko. Alam mo bang kay tagal na kitang hinintay at nung makita na nga kita ay palihim na pinagmamasdan ko ang napakaganda mong mukha. Sagot nito, sabay halik sa kamay ko. Hindi ko alam kung bakit matapos iyong gawin ni Sahiro ay tila ba naging maamong tupa akong naging sunod-sunuran sa kanya. Kahit na ano man ang sabihin niya, ay hindi ko iyon magawang kontrahin. Gaya na lamang ng ginagawa niyang pagtawag sa akin ng mahal. Halika, ipapasyal kita. Alam mo bang nasasabik na akong magawa ang bagay na to? Ang maipasyal ka dito sa mundong ginagalawan ko. Nais kong ipakita sa iyo kung gaano kaganda rito. Aya nito. Nang matitigan ko si Sahiro, ay doon pa lamang rumehestro sa isipan kong siya ang lalaking nakita ko sa puno ng duhat. Noong bagong dating pa lamang kami ng mga magulang ko sa bahay ni Tia Pemia. At siya rin ang lalaking nasa panaginip ko. Yung bang may sumakal sa aking itim na nilalang. Gustuhin ko man na magreklamo kay Sahiro at sabihin ritong ayaw kong mamasyal. Sa halip ay gusto ko nang umuwi. Kaya't sabihin na niya sa akin kung paano makauwi. Subalit Sir Casper, gaya nga ng sabi ko, para akong naging tau-tauhan ni Sahiro na mga sandaling iyon. Hindi ko magawang makapagreklamo sa kanya o kahit na umangal man lang. Kusa na lang sumusunod ang mga paa ko kung saan man ako dalhin ng binata. Sa totoo lang, para akong nasa isang pantaserye. Sobrang gaganda ng mga tanawin, lalong-lalo na ang mga naglalakihang gusali. Napakagwapo rin ang binatang kasama ko. Mabango at pino kong kumilos. Yun bang parang anak siya ng mayaman. Maging ang kasuotan niya kasi ay napakaganda. Halatang mamahalin. Tuloy ay nagmukha akong muchacha na tagabitbit ng mga dadalhin niya. May mga nakakasalubong kaming tao at halos lahat sila ay ang gagara ng mga suot. Pormadong-pormado ang mga kalalakihan, samantalang ang mga kababaihan ay aakalain mong dadalo sa isang malawak at yayamaning mahandaan. Kaya kasi mga pormado sila palagi ay hindi sila naglalaba. Di joke lang. Buwang. Pero ang isa sa mga napapansin ko ay kung bakit parang kakaiba ang itsura nila. Oo, magaganda at gwapo sila. Pero walang kanalang pagitan ng kanilang ilong at bibig. Kahit na nakangiti sila sa tuwing bumabati kay Sahiro, ay kita ko ang pagiging matalas ng kanilang mga mata. Sahiro, ibalik mo na ako sa amin. Kailangan ko nang umuwi at baka nag-aalala na ang mga magulang ko sa akin. Pakiusap kong wika sa binata. Sandali, ayaw mo na ba dito? Ayaw mo ba akong makasama, mahal ko? Malungkot nitong saad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin para lang makalusot sa binata. Hindi naman sa ayaw ko siyang makasama. Sadyang natatakot lang talaga ako sa mga nakakasalubong namin na ibang nilalang. Hindi ko alam kung tao ba o tae. Kaya naman nag-isip ako ng paraan. Hindi naman sa ganun. Kailangan ko lang talagang umuwi na.
at baka nag-aalala na ang mga magulang ko. Ani ko pa. Hindi na nagsalita pa ang binata. Itinaas niya ang kamay at sa isang kumpas lang ay nandilim na ang paningin ko at tuluyan nang nawala ng malay. Nang idilat ko ang mga mata ay si Nanay Isabel at Tia Pemia ang nakita ko. Sa likuran nila ay naroroon si Jimboy. Nakatayo lang ito at kita mo sa mukha niya ang pag-aalala. Anak, kumusta? Kumusta ang pagkaramdam mo? Ayos na ba? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang, hindi pa rin maayos ang pagkaramdam ko. Masakit ang ulo ko at parang binugbog ng sangkarterbang ang katawan ko. Huwag ka munang bumangon, anak. Magpahinga ka lang at kami na ng Tia Pemia mo ang bahalang mag-alaga sa iyo. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan mo at kung ano ang gusto mong kainin, ha? Maluhaluhang saad ng aking ina. Anya pa, 2 araw na umano akong tulog lang ng tulog. Gigising lang ako at iinom ng tubig. Tapos ay muli na namang matutulog. Kaya't labis-labis na ang pag-aalala nila at baka napano na ako. 2 araw na? Paanong nangyari yun? Gayong saglit lang naman akong nawala. Sambit ko sa isipan at binabalikan ang nangyari. Umalis sa tabi ko si Nanay Isabel at Tia Pemia. Pumalit sa pagkakaupo si Jimboy. At sa may hinahong boses ay humingi siya ng pasyensya sa ginawang pagsusungit niya. Matipid ng ngiti lamang ang naging tugon ko. Ayos ka lang ba? Ano nang nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng binata. Ayos lang talaga ako. Huwag na kayong mag-alala pa ni Nanay at Tia. Carmela, pwede ba ako magtanong? Nag-aalangang saad niya. Ano yun? Anong itatanong mo? Hindi mo ba talaga natatandaan ang nangyayari? Ang ibig kong sabihin, wala ka bang napanaginipang kakaiba sa loob ng ilang araw na tulog ka? Seryoso pero malumanay na tanong niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikwento sa binata ang tungkol sa nakilala kong si Sahero sa panaginip. Baka kasi pagtawanan niya ako o kahit na si Nanay at Tia Pemia, oras na malaman nila iyon. Mas pinili ko na lamang na ilihim sa kanila ang tungkol sa nangyari. Sinabi ko na lamang na wala akong natatandaan kung ano ang mga nangyayari habang tulog ako. Tumayo si Jimboy at ang aking ina naman ang pumalit sa pagkakaupo at hinawakan ng kamay ko. Anak, magsabi ka nga sa amin ng totoo. Bakit may mga itim na marka dyan sa katawan mo? May nangmamaltrato ba sa'yo? Huwag kang matakot kay Nanay, anak. Hindi naman ako magagalit sa'yo. Naluluhang saad ng aking ina. Sunod-sunod na umiling ako at sinabi sa kanyang hindi ko alam. Wala talaga akong alam kung bakit bigla na lang akong nagkaroon ng mga pasa sa katawan. Wala namang nangmamaltrato sa akin. Papaanong hindi mo alam? Katawan mo yan, anak. Dapat alam mo kung ano ang nangyayari. Hindi ko po talaga alam, Nay. Kahit na anong gawin niyong pamimilit na magsalita ako tungkol sa mga itim na marka sa katawan ko, wala kayong makukuhang sagot sa akin, Nay. Dahil wala naman talagang nang-aabuso sa akin. Ani ko pang pilit. Nang araw nang nagising ako ay dinala nila ako sa paggamutan para matignan ang kalagayan ko. Si Jimboy ang umaalalay sa akin at nag-aasikaso kapag may kailangan ako. Hindi na muna siya pumasok ng ilang araw
para lang masigurong magiging maayos na ang kalagayan ko. Subalit, Sir Casper, kahit na anong gawin ng mga doktor na sumuri sa akin, ay wala silang makitang sanhi talaga. Kung bakit dinapuan ako ng sakit at bakit may mga pasa ang lumutang sa mga balat ko. Hindi naman raw ako kulang sa dugo para maging pasain at mas lalong wala akong sakit sa dugo. Tuwing nakakatulog ako ay palagi kaming nagkikita ni Sahero. Hanggang sa kalaunan ay naging masaya na ako sa piling niya. At kung minsan pa nga ay ako nang ayaw na umalis. Napatunayan ko na rin kasing mabait si Sahero at mabuti ang hangarin niya sa akin. Alam ko na rin na isa siyang engkanto at matagal na siyang naninirahan sa puno ng duhat na nakaharap sa bintana ng silid ko. Marami siyang bagay na ibinigay sa akin. Ipinasyal niya rin ako sa mga naggagandahang lugar. At bawat gabi ay may bulaklak palagi sa labas ng bintana ko na nagbibigay halimuyak kung kaya't masarap ang tulog ko. Subalit, kabaliktaran naman na mga naggagandahang karanasan ko sa mundo na mga engkanto ay siya palang paglala naman ng sakit sa katawang lupa ko. Habang tumatagal na namamalagi ako sa mundo ni Sahero, ay mas nalugmok na sa higaan ang katawan ko. Ganun pa man ay hindi napapagod at nagsasawa si Jimboy na tulungan ng aking inang na alagaan ako. Carmila, aking irog, magtapat ka nga sa akin. Sa ilang beses na magkasama tayo, may nararamdaman ka na bang pag-ibig sa akin? Malumanay na tanong ni Sahero nang muli kaming magkita sa tabi ng malawak na batis na may mga naggagandahang bulaklak. Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Hindi ko kasi alam kung ano ang sasabihin. Oo, masaya ako, pero hindi ko alam kung mahal ko na ba siya o hindi. Ayos lang kung hindi mo pa masasagot sa ngayon ang tanong ko. Nakahanda naman akong maghintay sa sagot mo kung gaano man iyon katagal. Agarang saad niya pero malungkot ang boses. Patawad, Sahero, kung hindi ko man masasagot sa ngayon ang tanong mo. Wika ko at hindi na makatingin ng diretsyo sa gwapong engkanto. Ayos lang, mahal ko. Gaya nga ng sabi ko, nakahanda akong maghintay sa sagot mo kung gaano man iyan katagal. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon ay makakapiling kita anumang oras na gustuhin ko. Anya sa malugod na boses. Para hindi na mauwi sa pagiging malungkot ang naging tagpo namin, ay nag-isip ako ng paraan. Paraan para sumaya naman kahit papano. Ngunit nang nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap ng mga masasayang bagay, ay napaigtad ako nang biglang may sumulpot na dalaga sa harapan namin. Kakaiba ang dalang presensya nito na hindi gaya kay Sahero. Mabigat at tila ba puno ng hinanakit at galit ang presensya ng dalaga. Samantalang kay Sahero naman ay magaan pero puno ng kalungkutan na aakalain mong matagal na siyang nawalay sa minamahal niya. Anong nakain mo at bakit dinala mo rito? Ang mababang uri na yan, Sahero. Galit na saad ng dalagang aakalain mong si dadalo sa Halloween party. Arisa, anong kahangalan to at bigla kang sumulpot? Umalis ka rito at huwag mo kong bastusin sa harapan ng babaeng iniirog ko. Sabi ni Sahero at sa isang kumpas lang ng kamay niya ay naramdaman ko ang bahagyang pagyanig na aaklain mong may lindol na nangyayari. Sa gulat ko nga ay kamuntikan pa akong sumalampak sa lupa at bahagyang nahilo. Mabuti na lang at agaran akong nahawakan ni Sahero. Sabay hatak papalapit sa kanya
na mas lalo namang ikinanggalaiti ng dalagang diwata na si Arisa. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari nun dahil bigla na lang akong nagising at sunod-sunod na napaubo. Nay, ano po ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ko kay Nanay Isabel nang makita siyang umiiyak habang hawak-hawak ang kamay ko. Si Tatay Fred ang sumagot sa tanong ko. Ayon sa kanya, 3 araw na umano akong hindi nagigising. Ilang manggagamot na ang tumingin sa akin, pero ang lahat na mga ito ay walang nagawa kundi ang sumuko. Dahil ayon daw sa mga manggagamot na tumingin sa akin, hindi raw madaling gamutin ang naging sakit ko. May nangangalaga raw na engkanto sa akin at malakas ang engkantong iyon. Kayang-kaya sila nitong patayin sa isang pitik lamang ng daliri, kaya't hindi nila ipagpapalit ang buhay nila para lang magamot ako at mailigtas. Anak, pakiusap. Sabihin mo na sa akin kung ano ang bumabagabag sa'yo para matulungan ka namin. Pakiusap ng aking ina. Dahil sa wala na akong pagpipilian, kung kaya't inamin ko na sa kanila ang tungkol kay Sahero. Natatakot na rin naman kasi ako doon sa malditang diwatang si Arisa. Baka mamaya, kapag nagkita ulit kami ni Sahero, ay patayin na ako ni Arisa at hindi na makabalik pang buhay sa mundo ng mga tao. Wala kaming kilalang Sahero, pero di bali na. Sa susunod na araw ay darating dito ang magaling na albularyong ipapatawag ko. Sigurado akong magagamot kanya, anak. Kaunting tiis at pag-aantay lang, anak, ha. Tura ng aking ama at napapaisip siya kung sino ang tinutukoy kong nilalang. Dahil sa walang manggagamot ang nais na sumuri na sa sakit ko, ay nagtiyaga na lamang ang mga magulang kong hintayin ang pagdating ng pinatawag nilang albularyo. Nasa ibang lugar pa kasi iyon at nanggagamot pa rin. Sa susunod na araw pa ang uwi nito, kaya't kaunting tiis na muna. Kinahaponan ay muli na naman akong nakaramdam ng pananakit ng ulo. Nahihilo ako at apektado na rin ang mata ko. Kung kaya't naman nakiusap ako sa mga magulang kong lumabas na muna sila sa silid ko at magpapahinga lang ako. Gusto ko pong matulog muna, Tay. Pero anak, tulog ka na lang ng tulog. Nag-aalala na kami at baka mapano ka. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Ayos lang po talaga ako at hindi ako mapapano. Pinapangako ko yan sa inyo. Wika ko at nginitian ang aking ama. Sige na po, Tay. Matutulog na ako. Muling saad ko. Wala na ngang nagawa pa ang mga magulang ko, Sir Casper, kundi sundin na lamang ang nais ko. Nang nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog, ay nagising ako sa kakaibang halimuyak ng bulaklak na nalalanghap ko. Pagdilat ko ng mga mata, ay nasa ibang lugar na naman ako. Pero sa pagkakataong iyon, ay ibang mukha ang nakita ko. Hindi si Sahero. Pero gaya ng binatang hinahangaan ko, gwapo rin siya at medyo may hawig rin siya sa binata. Yun nga lang mas matapang ang aura ng lalaking kaharap ko kesa kay Sahero. Yung bang parang kaya ako nitong patayin sa isang kisap mata ko lang. Dahil sa mga nangyayari ay nagsimula na akong kabahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Sino ka? Kinakabahang tanong ko, pero pilit na pinapanatag ang boses. Ako si Vilcan. Vilcan ang pangalan ko. At ikaw? Sa tingin ko, ikaw ang taong dinala ng kapatid ko dito sa mundo namin nang walang pahintulot sa mga magulang namin.
Seryoso nitong sabi sa baritonong boses. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at hindi makatingin ng diretsyo sa binatang nagpakilalang Vilcan dahil sa takot ko. Na baka kapag nagkamali ako ng sagot, ay yayariin ako nito. Magsasalita pa sana ako, pero isang maitim na nilalang ang sumulpot sa tabi ni Vilcan. Kasunod noon ay ang diwatang si Arisa. Galit na galit itong binulyawan si Vilcan kung bakit ako nito dinala sa kanilang mundo. Pati ba naman umano si Vilcan ay nahawan na rin sa pagiging mangmang ng kapatid nitong si Sahero. Hindi na ako magtataka kung bakit pinatay ang isa sa mga kapatid ninyo dahil hindi kayo. Magtigil ka, Arisa. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na banggitin sa harapan ko ang tungkol sa angka namin? Bulyaw ni Vilcan. Kung kaya't hindi na ituloy pa ng diwatang si Arisa, ang sana'y sasabihin pa nito. Nagulat at kinabahan ako sa naging palitan ng usapan ng dalawang nilalang na ito. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palayo o magtatago. Para na kasi silang mga bulkang magsasalpukan at magpapatagisan ng apoy anumang sandali. Pero ang mas ikinagulat at ikinatakot ko ay noong balingan ako ni Arisa at sa isang kisap mata lamang ay nasa harapan ko na siya. Sakal-sakal na niya ako sa liig. Kahit na anong pagtapik sa kamay niya ang gawin ko, ay hindi ko ito napapatinag. Tila ba mas lalo lamang ito nang gagalaite noong ginawa ko iyon. Kaya't mas lalo niya pang diniinan ang pagkakasakal sa liig ko. Nakulang na lang ay lumuwa at lumaylay na ang dila ko. Parang malademonyo na sa paningin ko ang diwatang si Arisa. Nanlilisik ang mga mata at tila ba may mga usok na kulay itim ang lumalabas sa palibot ng katawan niya. May mga naririnig na rin akong bulong pero hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Palakas na din ang hangin na para bang may paparating na bagyo. Hindi ko alam kung talaga bang nakita ko iyon o nagdideliryo na ako. Ang akala ko talaga ay matutuluyan na ako ng mga sandaling iyon. Dahil noong sipatin ko sa gilid ng mga mata si Vilcan, ay nananatili lamang itong nakatingin. Na para bang hinihintay niya kung kailan ako malalagutan ng hininga. Ngunit maya-maya pa ay isang malakas na sigaw ang narinig ko. Dahilan para matigilan si Arisa at mabitawan niya ako mula sa pagkakasakal. Boses ni Sahero ang narinig ko. Galit na galit itong inutusan ng diwatang tigilan na umano ako. Nang sumalampak na ako sa lupa ay hindi kaagad ako nakakilos. Ngatog na ngatog ang mga tuhod ko at tila ba hindi ko na kaya pang tumayo. Noong makita kong tuluyan nang naglaban ang mga ito, ay doon ako naglakas ng loob na tumayo at tumakbo palayo sa kanila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung paano ako makakabalik sa katawan ko. Hanggang sa noong makaramdam na ako ng pagod, ay nagkubli na muna ako sa malaking puno. Sa isip-isip ko, magpapahinga na muna ako bago magpatuloy. Bahala na kung ano ang mangyayari at kung saan ako mapadpad. Tudadasal na ako na sana matapos na ang kinakaharap kong pangyayari. Sana makabalik na ako sa mundo kung saan talaga ako nararapat. Makaraan ng ilang sandaling pagpapahinga ay nakarinig ako ng kaluskusan sa paligid. May mga yabag na rin na mga paa ang naglalakad papunta sa pinagkukublihan ko. Napapikit na lamang ako at tinanggap na sa sariling katapusan ko na ng mga oras na yon. Wala na. Hindi na ako makakabalik pa sa mga magulang ko. Mahal, ako ito. Huwag kang matakot.
Boses ni Sahero ang nagpatigil sa akin. Noong sinubukan kong magpumiglas, nang maramdaman ang kamay na humawak sa balikat ko. At nang iangat ko ang paningin, ay si Sahero nga. Doon ay umiyak na talaga ako ng todo. Nilabas ko lahat ng mga saloobin ko at takot na naramdaman. Mahal, patawarin mo ko kung nahuli ako kanina. Hindi ko naman alam na may pinaplano na pala ang kapatid kong hugutin ang kamalayan mo at dalhin dito sa mundo namin. Patawad talaga. Mabilis akong umatras at pinagbabawalan siyang hawakan ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang magising sa bangungot kong panaginip. Iuwi mo na ako. At wag mo na akong istorbuhin pa. Nahintakutan kong sabi habang inihintay kung ano ang magiging tugon ng engkantong si Sahero. Mahal ko. Tawag nito at hinawakan ang kamay ko. Pero agaran ko iyong iwinaksi. Huwag mo akong hawakan. Bulyaw ko sa kanya. Pasyensya na. Nakayo ko nitong sabi. Matapos niyang sabihin iyon ay nawala na naman ako ng malay. Pagkagising ko ay umaga na at kahit papano ay medyo magaan na ang pakiramdam ko. Dumaan pa ang ilang araw pero hindi pa rin nakarating ang albularyong sinasabi ni tatay. Simula rin noon ay hindi na ulit pa nagpaparamdam sa akin si Sahero. Nakaramdam ako ng lungkot dahil nasanay ako na sa tuwing nakakatulog na ako ng mahimbing ay doon na nagpapakita sa akin ang engkantong iyon. Ganun pa man, kahit hindi na nagpaparamdam sa akin si Sahero, ay may mga pulang rosas akong nakikita sa tabi ng higaan ko tuwing nagigising ako sa umaga. Nung una'y inakala kong galing lang sa mga magulang ko o kaya'y kay Jimboy ang pulang rosas na nakikita ko. Pero noong tanungin ko si Jimboy, ay sunod-sunod na umiiling siya at nagtatakang nagtatanong rin kung saan galing ang bulaklak na iyon. Sinabi ko naman sa kanyang huwag nang isipin pa ang tungkol sa bagay na iyon. Isang hapon, habang nakaupo ako sa balkonahin ng bahay at nakatanaw sa malaking duhat, ay naalala ko na naman si Sahero. Saglit pa akong nagpalingalinga bago nagmadaling pumunta sa paanan ng puno. Hindi ko na inisip pa ng mga sandaling iyon na pinagbawalan na akong lumapit sa puno. Ang mahalaga lang sa akin ay ang pagbabaka sakaling makita at makausap ang engkantong naninirahan sa punong iyon. O kahit magparamdam lang siya, ayos na sa akin. Nang nasa paanan na nga ako ng puno, sa mahinang boses ay kinausap ko siya sa kawalan. Kung bakit hindi na siya nagpapakita pa sa akin. Bakit magmula nung huling marami akong gustong itanong at linawin sa kanya. Kaya't sana'y dinggin niya ang pagsusumamo kung kausapin niya ako. Kahit sa huling pagkakataon lang. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong nakatayo sa paanan ng puno na yon. Nang maya-maya pa, ay naramdaman ko na lamang ang kamay na humawak sa braso ko. At sa pilitan akong inilalayo sa puno. Nang tignan ko kung sino, ay napag-alaman kong si Jimboy pala ang humahatak sa akin palayo sa puno ng duhat. Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa punong iyon? Bakit bang tigas ng ulo mo? Hindi pa nga nawala yung itim na marka mo sa katawan at hindi pa bumuti ang pagkaramdam mo. Lumabas ka na ng bahay. Pagalit niyang sabi nang nasa bakuran na kami ng bahay. Bakit ba? Anong masama kung lalapit ako sa punong iyon? Pagalit ko na ring tanong sa kanya dahil sa inis ko. Anong nangyayari dito? Anong problema? Bakit parang nagbabangayan kayo?
Nag-aalalang tanong ng aking ina na biglang sumulpot. Si Carmela po kasi, Chang. Ilang beses ko na siyang sinabihang huwag lumapit sa malaking puno na nasa labas ng bakuran. Pero hindi siya nakikinig. Sagot ni Jimboy. Dagdag niya pang saad, ilang beses niya na raw akong namamataang nakatayo sa puno ng duhat. Nakailang beses na rin niya akong napagalitan at napagsasabihan, pero wala pa rin. Sige pa rin ang balik ko. Napapaisip naman ako kung kailan nangyari ang sinasabi ni Jimboy na ilang beses na niya akong nadatnan sa paanan ng duhat. Sa pagkakatanda ko kasi, ay ngayon pa lang ang pangalawa na lumapit ako sa puno. Imposible namang naglalakad ako ng walang kamalayan. Tama naman si Jimboy, iha. Huwag kang lumapit sa punong iyon at baka mapano ka. Sigundang wika rin ni Tia Pemia na nasa likuran ko na pala. Hindi ko po alam ang sinasabi ni Jimboy. Sa pagkakaalam ko, ay ngayon pa lang ulit ako lumapit sa punong iyon. Pangangatwirang wika ako sa kanila. Ramdam kong hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Ganon pa man, ay hindi na lamang ako kumibo pa at hinayaan ko na lang sila kung ano ang paniniwalaan. Simula sa araw na ito ay wag ka nang lalapit sa punong iyon, ha? Naiintindihan mo ba, iha? Anang ni Tia Pemia. Sa may hinaong boses naman ay nakiusap ang aking inang. Makinig naman sana ako umano sa tiyahin ko. Huwag kong pairalin ang katigasan ng ulo ko dahil para rin naman raw iyon sa kabutihan ko. Nay, hindi ko po kayo maintindihan. Ano ba ang dahilan kung bakit gano'n na lamang? Kung paghigpitan niyo akong lumapit sa puno ng duhat, meron ba akong dapat malaman? Tanong ko sa kanya. Saglit na nagkatinginan si nanay ko at si Tia Pemia. Tara sa loob at doon ko ikukwento ang lahat kung bakit una pa lang ay mahigpit na kitang pinagbabawalang lumapit sa punong iyan. Aya sa amin ng tiyahin ko at nagpatiuna na itong naglakad papasok. Nang nasa loob na kami, ay doon na nga ikwento sa amin ni Tia Pemia ang lahat-lahat. Ayon sa kanya, ang bunso niyang kapatid na si Sabrina ay hindi talaga namatay dahil sa sakit, kundi namatay siya dahil sa kababalagang nangyari noon. Kaya lang naman naging usap-usapan ang tungkol sa pagkakasakit ng kapatid niya. Yun ay dahil sa pinagtakpan ng kanyang ama noon. Ang totoo talagang nangyari sa loob ng kanilang pamamahay. Bunsong kapatid, di po ba nag-iisang anak lang kayo? Nagugulo ang tanong ko. Tumango si Tia Pemia at sinabi niyang totoong nag-iisang anak lang siya. Yung sinasabi niyang kapatid ay ampon lang iyon ng kanyang mga magulang. Pero kahit na ampon lang sa Sabrina, ay minahal niya at itinuring niyang totoong kapatid. Nung umalis na si tatay daw sa poder ng pamilya ni Tia Pemia, ay si Sabrina na ang palagi niyang kasakasama. Mabait, masayahin at malambing na kapatid si Sabrina. Tumatambay ito palagi sa lilim ng puno para magpahangin at magbasa ng libro. Pinagbabawalan pa nga daw minsan ng kanilang mga magulang si Sabrina dahil baka makatsyempo ito ng mga higad na uod. Ngunit nagtataka daw sila dahil ni minsan ay hindi nagkakaroon ng higad ang puno na iyon. Hanggang sa hinayaan na lang daw nila ito dahil mukhang yun ang kasayahan ni Sabrina. Ngunit isang araw daw ay bigla na lamang nagkasakit ang kapatid niya sa hindi malamang dahilan. Nagkaroon ng sugat at mga pasa sa katawan. Hirap rin umanong makabangon si Sabrina at halos ayaw nang kumain dahil sa hindi nito malunok-lunok ang pagkain, maski nalugaw. Halos maubos na nga ang perang inipo ng mga magulang niya, magamot lamang si Sabrina. Kung kani-kanino na itong doktor inilalapit, pero wala pa rin. Hindi pa rin malaman ng mga doktor na sumuri kung ano talaga ang karamdamang kumapit
sa kapatid niyang iyon. Hanggang sa halos maging butot balat na lamang si Sabrina. Noong may nakapagsabi sa mga magulang niyang patignan sa albularyo ang kapatid, kaya naman kaagad na pinatignan nila iyon. At doon nga, ay nalaman nilang may naging kasintahang engkantong naninirahan sa puno ng duhat ang kapatid niya. Sinubukan pang iligtas ng albularyo ang kapatid niyang iyon. Pero huli na ang lahat dahil hindi na ito nagawa pang iligtas ng albularyo. Tuluyan ang nakuha ng engkanto ang kaluluwa ni Sabrina, kaya't binawian ng buhay ang katawang lupa nito. Ang silid na inuukupa mo, iha, ay iyan ang silid ng kapatid ko. Mahinang wika nito at maluha-luha pa. Hindi ako halos makapagsalita matapos marinig ang sinabi ng tiyahin ko tungkol sa ampon nilang kapatid. Kaya Carmela, iha, pakiusap. Layuan mo ang punong iyon. Huwag ka na ulit pang lumapit at baka ikaw naman ang kunin. Hari nawa, huwag naman sana. Wika ni Tia Pemia habang sinasabayan ng pag-antanda. Nang dahil nga sa nalaman ko ay umusbong ang galit at puot na nararamdaman ko para kay Sahero. Alam kong siya ang engkantong tinutukoy ni Tia Pemia. Ang akala ko ay mabait siya, pero isa pala siyang masamang engkanto, gaya nila Vilcan at Arisa. Wala siyang pinagkaiba. Sa bagay, hindi namin sila kauri, kaya bakit ko iniisip na mabait siya? Noon ngang nagpapahinga na ako sa silid, ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pagmulat ko ng mga mata ko, ay nasa isang malawak na batis na ako. May mga nagagandahang bulaklak ang nakapalibot at maraming iba't ibang klaseng paro-paro. Ang kanya-kanyang nagliliparan sa paligid. Nawari ba'y naghahabulan? Bahagya akong napangiti at naitanong sa sarili kung patay na ba ako. Bakit parang nagdideleryo na naman ako? Isa pa, imposible namang nasa mundo ako ni Sahero. Hindi na nga nagpapakita sa akin ang mokong na yon. Sinubukan kong ipikit muli ang mga mata at baka sakaling pagdilat ng mga mata ko ay nasa silid na muli ako. Subalit narinig ko ang boses ni Sahero mula sa likuran ko. Malungkot iyon at waribay. May dinadalang mabigat na suliranin. Nang lingunin ko nga siya, nakita kong kakaiba na ang presensya niya. Tila ba wala na iyong kabuhay-buhay. Malungkot lalo ang mga mata niya. At kung noon ay napapansin kong mayat mayang kumikinang ang buhok niya, nawari ba'y aakalain mong tubig na natatamaan iyon ng sinag ng araw. Subalit na mga sandaling iyon ay hindi na. Hindi na ako nagdalawang isip pang tanungin si Sahero kung bakit niya pinatay si Sabrina. Kako, huwag niya nang ipagkaila pa dahil alam ko ng katotohanan ng isa siyang masamang nilalang na nagpapanggap. Papaano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Pagtataka nitong tanong. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang tanong ko ang sagutin mo. At huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako ang may kagagawan. Huwag mo nang ipagkaila pa, Sahero. Hinding-hindi mo mabibilog pa ang ulo ko. Kaya mas mainam nang sabihin mo sa akin ang totoo. Nagulat ako sa sumunod na ginawang hakbang ng engkanto. Kung kanina ay puno ng kalungkutan ang boses nito. Na mga oras naman na yon, ay galit na galit siyang mariing sinasabing, hindi siya ang pumatay kay Sabrina. Paulit-ulit niya iyong sinasabi, hanggang sa bigla na lamang nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Dahilan para tumayo ako at napaatras. Sobrang nakakatakot ang itsura niya, na umabot pa sa puntong hindi ko na siya kayang pagmasdan. Nag-iba na rin ang kulay ng paligid. Biglang nawala ng kulay ang paligid at bahagya ng nilamon iyon ng dilim. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan.
na hintakutang saad ko. Marahil ay nakita niyang panginginig ng kamay ko noong iangat ko iyon, kung kaya't bumalik sa normal ang kanyang kaanyuan. Ganon na rin ang aura ng paligid. Sa mahinang boses ay nagpaliwanag si Sahero. Sinabi niyang oo. Naging kasintahan niya noon si Sabrina at minahal niya ito higit pa sa buhay niya. Lingid sa kanyang kaalaman ay iniibig din pala ng kapatid niyang si Failan, si Sabrina. Noong malaman ni Failan na naging kasintahan niya na si Sabrina, doon na ito gumawa ng hakbang para bigyan ng sakit at hatulan ng kamatayan ang dalaga. Huli na nang malaman niya iyon. Dahil wala namang sinasabi sa kanya si Sabrina. Isa pa, ay may kakayahan si Failan na itago sa pamamagitan ng sabulag ang totoong nangyayari. Noon ngang malaman niya iyon, ay labis-labis ang pagsisisi niya kung bakit hindi niya man lang naramdaman na may nangyari na pala sa pagitan ni Failan at Sabrina. Patay na si Sabrina nang matuklasan ko ang lahat. Gaya kasi ni Vilcan, ay may kakayahan si Failan na hugutin ang kamalayan ng isang taong iniibig ko nang hindi ko nalalaman. Kaya noong napag-alaman kong ginawa ni Vilcan sa iyo ang minsang ginawa ni Failan kay Sabrina noon na hugutin ka at dalhin sa mundo namin, sinilyohan ko na ang lagusan kung saan ka dumadaan sa tuwing gusto kitang makita at makausap. Natatakot kasi akong baka mangyari sa iyo ang nangyari sa babaeng minahal ko noon. Paliwanag niya at tuluyan na ngang bumuhos ang luha sa mga mata niya. Kasabay ng pag-iyak ni Sahero ay siyang pagbuhos naman ng malakas na ulan. Tila ba'y nakikiramay iyon sa malungkot ng pinagdadaanan ng binata. Kung ganoon, nasaan ang sinasabi mong huwarang kapatid na si Failan? Gusto ko siyang makita at sapakin. Inis ko pa ring sabi. Umiling si Sahero at sinabing matagal nang patay si Failan. Hinatulan ito ng mga magulang niya ng kamatayan, kapalit ng ginawa nitong kalapastanganan sa pagpatay sa babaeng minahal niya. Simula ring mawala si Sabrina, ay naging malungkutin na ang kanyang mundo. Tuwing gabi, palagi niyang tinatanaw ang madilim na silid ni Sabrina. Nagbabaka sakali na may muling Sabrina na lilitaw doon. Nagbabaka sakali siya na balang araw ay maging masaya ang kwarto na yon at mabuhay muli. Nagbabaka sakali siya na darating ang panahon na may panibagong Sabrina na magpapaalala sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Alam mo ba, naging masaya lang ako noong makita kita. Ang akala ko nga noon ay magiging masaya na talaga ako uli. Pero hindi pa pala, dahil napag-alaman kong nagugustuhan ka rin ni Vilcan. Ayokong may masamang mangyari sa iyo, kaya tama lang na hindi na ako muling magpapakita pa sa iyo. Lulubayan na kita at sisilyohan ang lagusan mo papunta sa mundo ng mga engkanto para hindi ka magalaw o makuha ng kapatid ko. Malungkot niyang wika. Tahimik lamang akong nakinig sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi man ako kumbinsido sa lahat ng sinasabi niya, pero tila may nag-uudyok sa akin na pakinggan at maniwala kay Sahero. Ayon pa sa kanya, masama ang budhi ni Vilcan dahil kinakampihan ito palagi ng kanilang ina. Kaya't sa huli ay hindi niya pa rin ito mapipigilan sa maaaring gawin sa akin. Oras na hindi niya maisara ang lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Huling pagkikita na natin ito. Mas nanaisin kong tanawin na lamang kita mula sa malayo at hayaang maging malaya at masaya kaysa ang makita kang hatulan ng kamatayan ni Vilcan.
At huwag makuha ng iba. Maniwala ka sana sa mga sinasabi ko. Mahal ko. Minahal kita at totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ewan, naguguluhan ako. Uwi ka ako. Nakita kong ikinumpas ni Sahero ang daliri niya sa kawalan. At sa isang iglap lang, ay para bang bumalik ako sa sinaunang panahon. Mas mainam nang ikaw mismo ang makakita kung nagsasabi ba talaga ako ng totoo o hindi. Seryosong wika niya at iginawi na ako palakad. Sa loob ng mga sandaling kasama ko si Sahero ay kitang-kita ng mga mata ko kung papaanong nilinlang at pinahirapan ni Failan ang kapatid ng tiyahin ko. Totoo rin ang sinasabi ng binata na si Failan nga ang pumatay kay Sabrina. Habang pinagmamasdan ko nga ang mga pangyayari, ay ramdam kong nasasaktan pa rin si Sahero. Maluha-luha ang mga mata at hindi niya matitigan ng diretsyo ang mga kaganapan. Sinabi ko sa kanyang bumalik na kami sa kasalukuyan. Tama na ang nakita ko at naniniwala na akong inosente siya. Huwag na rin siyang mag-alala pa at ako nang bahalang magpaliwanag sa kaanak ko kung ano talaga ang totoong nangyari. Grabe. Sobrang bigat sa kalooban ko. Hindi ko alam at nanlalabo ang paningin ko dahil sa mga luha na grabe ang inilabas. Salamat, Carmila. Maraming salamat. At kahit nasa huli nating pagkikita, pinaniwalaan mo ako. Ang mga bagay na iyon ay sapat na sa akin. Tsaka, makita lang kitang masaya sa piling ng taong aalagaan at mamahalin ka. Masaya na rin ako. Uwi ka niya at malungkot na tumingin sa akin. Ito na ang huling pagkikita natin, mahal ko. Mag-iingat ka palagi. At piliin mo ang maging masaya sa araw-araw na nabibilang ka sa mundong kinalalagyan mo. Tura ni Sahero bago niya ako ginawaran ng halik sa pisngi at bago nawalan ako ng ulirat. Pagdilat ng mga mata ko ay umaga na. Magaan na ang pakiramdam ko at nawala na ang itim na marka ng mga engkanto. Nagulat pa ang mga magulang ko nung makita nilang bigla na lang akong naging masigla at tila ba hindi man lang umano ako dumaan sa pagkakasakit. Sa mahinahong boses ay ikwento ko sa kanila ang totoong nangyari. Sinabi ko sa kanila sa maniwala man sila o sa hindi, labas na ako doon. Sunod-sunod na nagpahid ng luha si Tia Pemia at nagwikang naniwala raw siya sa akin. Dahil magmula nang magkasakit ang kapatid niya noon, ay may nakikita rin siyang bulaklak na kulay pulang rosas, gaya ng minsang ipinakita ko sa kanila. Nawala lang iyon noong mamatay na si Sabrina at ngayon lang ulit ito nasundan. Simula nga noon, Sir Casper, ay hindi na muling nagparamdam pa sa akin si Sahero. Simula nga noon, Sir Casper, ay hindi na muling nagparamdam pa sa akin si Sahero. Pero alam ko namang naririyan lang siya at nagmamasid. Dahil magmula rin noong mangyari ang karanasan kong iyon, ay tila ba umayo na sa akin ang lahat. Sunod-sunod na ang swerteng nangyayari sa buhay ko. At si Jimboy naman ay nagtapat na rin sa akin ng pag-ibig. Hindi naman tumutol si Tia Pemia at ang mga magulang ko. Mas mainam nga araw iyon dahil alam at kilala nilang mabuting tao si Jimboy at hindi ako nito sasaktan, kundi ay pasasarapan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito dahil maingay ang anak ko sa likod, naglalaro na. Ingat palagi at huwag kalimutan, magpandisal. I love you, Papa. I love you, Mommy.